Ganito ang sabi ni Mama noong bata pa ako. Sa tuwing may bagong lipat na kapitbahay sa barangay namin, palagi silang may dalang pagkain. May puto, may kakanin, minsan may ulam pa na mainit-init. Nakangiti sila kapag inaabot kay Mama ang dala nila. Maayos magsalita, magalang. Walang kakaiba sa itsura nila. Pero kahit gaano kasarap ang amoy ng pagkain, hindi iyon kinakain ni Mama. Ilalagay lang niya sa mesa, tatakpan, tapos pag alis ng mga kapitbahay, tahimik niya iyong itinatapon sa likod ng bahay. Minsan ibinabaon sa lupa, minsan sinusunog. Tinanong ko siya isang gabi kung bakit hindi namin pwedeng kainin. Sabi niya, may palaman yan na hindi nakikita. Kapag nakain mo yan, hindi ka agad magbabago. Unti-unti, hanggang sa magising ka na lang isang gabi na hindi ka na ikaw. Hindi ko agad naintindihan noon. Akala ko panakot lang. Pero seryoso ang mukha ni Mama. Nanginginig pa ang boses niya. Baka maging aswang kayo, dagdag niya. Isang beses, wala si Mama sa bahay. May bagong lipat ulit na pamilya. May iniabot silang sabaw, amoy bawang at luya. Mukhang normal. Gutom na gutom ako noon. Hindi ko alam kung bakit, pero kumuha ako ng kutsara. Isang higop lang, mainit, masarap. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Parang may gumagapang sa loob ng tiyan ko. Hindi masakit, mabigat lang, parang may gumagalaw. Pagdating ni Mama kinabukasan, tinignan lang niya ako sa mata. Hindi na siya nagtanong. Kinuha niya ang asin at ipinahid sa noo ko. Doon ako biglang nasuka. Kahit ngayon, kapag may bagong kapitbahay at may dala silang pagkain, hindi pa rin ako kumakain. Kahit gutom, kahit masarap ang amoy, mas okay na ang gutom kaysa magising isang gabi na may ibang tumitingin sa salamin kapalit ng sarili kong muka.